Pag nakapagpakita ka ng awa sa buhay mo, natuto kang magpakain sa gutom, magbigay ng damit sa hubad, magpatuloy sa mga taga-ibang lupa. Hali kayo! Mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kaharian na nakahanda sa inyo, buhat ng itatagang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Hindi, isang beses lang eh. Ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom ng isang sarong tubig na malamig. Isa lang eh, hindi nga naulit eh. Ang magpainom ng isang sarong tubig sa inyo dahil kayo'y kay Kristo, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi mawawala ang sa kanya'y ganti. Alin yung ganti na hindi mawawala? Ako'y nagutom, pinakain niyo ako. Ako'y nauhaw, pinainom niyo ako. Hali kayo, manahin ninyo ang kahariang inihanda sa inyo. Kaya tayo ginawa ng Diyos para gumawa tayo ng mabuti. Kaya tayo nilikha para gumawa tayo ng mabuti samantalang may buhay at pagkakataon. Ito ang buong katungkulan ng tao, sabi ng Ecclesiastes. Bakit? Kasi dadalhin ng Diyos ang gawa sa kahatulan. Pag ang ginawa mo, puro kasamaan, mapapahama ka, mapupunta ka sa impyerno. Pero yung gumagawa ng mabuti at nagtitiis sa paggawa ng mabuti, ang pangako po ng Diyos doon sa Roma Kapitulo 2, versikulo 7. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa sa paghanap ng kalwalhatian at puri at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. 8. Datapwat ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan ay ang kagalitan at kapuotan. Kapighatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, ng Hudyo una-una at gayon din ng Griego. Datapwat kalwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti, sa Hudyo ang una-una at gayon din sa Griego. Ayan, pinakikita po rito ni San Pablo ang dalawang kahahantungan ng tao. Ang sabi niya doon sa 7, sa nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at nandi pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Meron po nakareserba ang buhay na walang hanggan eh. Mamatay ka man, may pag-asa kang mabubuhay kang walang hanggan. Doon sa nagsisipagtiyaga ng mabuti. Pero sa mga taong hindi nagtitiyagang gumawa ng mabuti, mga palaaway, ayaw tumalima sa katotohanan, bagkos nagsisisunod sa kalikuan ay kagalitan at kapuotan, kapighatian at kahapisan sa bawat kaluluwa ng taong gumagawa ng masama. Datapwat kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan sa bawat taong gumagawa ng mabuti. 5:28-29 ng Juan. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig, at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ayun, dalawa po ang destino ng tao, mga kababayan.